you can see guys, ayan, BSB at SB19. So, what do you think guys? Parang di ba parang nananalamin sa nakalipas at sa ngayon? Kasi sa tingin ko dito guys ay, although lahat naman ng mga boy band ay parang repeat lang ng repeat, pero hindi maikakaila na may konting similarity silang dalawa. And especially sa mga member like Justin, youngest member ng SB19, and Nick Carter sa Backstreet Boys. Sa Fame lalo na, although itong Quit Playing Games, ito ay part ng kanilang debut album. And ito namang I Want You is considered as third studio album. Kasi nga, yung pinaka-una nilang album, diba, yung Get in the Zone. Pangalawa yung Pagsibol. So ito ay third studio album na nila na pagtatag. And during that time, Backstreet Boys ay nag-ano pa lang sila niyan. During debut album talagang nagtutour sila from different countries. I think hindi ako sure dito nakapunta sila dito sa Philippines para mag-promote ng debut album. Pero ang alam ko pumunta sila ng Japan and I think China nung debut album days. And at kung hindi din ako nagkakamali, debut album nila release nung 1994, 95, mga ganyan. And yun, natuwa lang kasi ako kasi nung di ba sa thumbnail ng I Want You ay si Justin naka blonde hair tapos wet. Same dito sa Quit Playing Games ay yung scene naman ito talagang naliligo sila. And I think sa ulan, parang ganyan ang siste ng video, ng music video. Ito naman literal na nasa ano sila, nasa parang dagat ata o sa, hindi ako sure guys, pero parang nasa kinunan yung video sa dagat or sa malaking pool. Kasi parang may nakita ako guys behind the scene, parang kinunan lang siya sa mga yung diving yung malaking pool na parang Olympic ewan ko lang, correct na lang ha. Pero parang may napanood din ako na parang yung scene kinunan yan, I think sa nagdayo pa sila hindi ko alam kung saan ba yung diving ng Philippines. Parang may pinuntahan silang isang lokasyon, may clip pa nga doon, parang nauntog si Ken isa sa mga scene na muntikan pa siyang madisgrasya talaga kasi under the water yung eksena. So siguro nagmamadali siyang makaahon sa dagat kasi syempre pag naubusan ka dyan ng oxygen, delikado, madidisgrasya ka talaga. So yun, malaki ang pagkakasimilarity ng dalawang ito. And sa Fame, kasi ngayon literal na nag-uumpisa pa lang ang SB19. Paano kung dumaan pa mga panahon, taon, yan, hindi natin alam kung hanggang saan yung aabutin ng kanilang fame. Kasi ang Backstreet Boys talagang icon na talaga yan sa buong mundo. Kumbaga super mega star na talaga sila. Yun ang may napatunayan na kumbaga. Sa tingin ko kasi sa SB19, di malayong maabot yung mga naabot ng Backstreet Boys. Yan yung yan yung kalkulasyon ko at tingin ko. Di malabo na ma-reach din ng SB19 yung mga naabot or tagumpay ng Backstreet Boys. Ayan. Sobra akong natutuwa sa mga nangyayari ngayon sa Backstreet Boys, sa SB19. Kasi nga, nasubaybayan ko sila noong time na, although naabot ko sila yung medyo sikat na.
And nakikita ko kasi yung progress, yung unti-unti nila talagang pag-angat at yung, 'di ba? Ramdam ko eh. So parang nakikinita ko talaga yung stardom talaga nila, hindi lang dito sa Pilipinas, talagang around the world. So pili ko sila talagang maihalin tulad sa Backstreet Boys. Pasintabi sa mga avid fans ng Backstreet Boys kasi syempre baka may mag-comment na naman dyan, sino bang SB19? Bakit mo kinukumpare yan dito sa icon at mega star boy band, diba? So hindi, kasi ito kasi during that time, itong eksenang ito, yun yung pagsimula ng career nila. Nasa debut album ito Quit Playing Games. And early, mid-90s ito. So ito naman, late 19, nagsisimula din sa kanilang career. Nagsisimula pa lang sa kanilang career. Diba? Natatawa lang ako dito sa both music video nila. Halos pareho yung tema. And although yung genre nito, I think parang pop yung Backstreet Boys. Hindi ko kasi guys malagyan ng music. Hindi ko malagyan guys ng audio yung music video kasi delikado, mabablock tayo. So ayan lang. I hope makuha o marating din ng SB19 yung narating ng Backstreet Boys, na kahit matatanda na sila, up to now ay tinatangkilik pa rin ng masa at ng kanilang mga fans. Hindi sila iniwan. So yan ang tinatawag guys na longevity. So I hope ma-achieve nila yung ganong estado ng career. Kasi ang daming boy band na nagsilipas at hindi na nakabalik. So hindi man gumawa ng album ang Backstreet Boys ng how many years o kahit tumigil sila ng isang dekada, pag nagbalik yan guys, pag nag-reunion yan, automatic. No need to anong tawag dito, mag-ingay para lang mapansin ulit. Hindi. Kasi ano na yan guys, tinatawag na icon. Yan ang gusto kong mangyari sa SB19, na nakikinita ko talaga guys na mangyayari talaga sa kanila yan. So baybayan natin parating SB19 sa kanilang mga journey, sa pagsungkit ng tagumpay. Ganda ng Tagalog, di ba? Kaya nga, yan, sakto si Stel kumakain ng apple. Ang daming ibig sabihin ng mga yan eh. Di ba? Sobra akong siguro kasi nakuha ng SB19 yung attention ko. And yan, na-obsessed tuloy ako. Kasi nung panahon ng mga favorite artists ko from 90s, 80s, 90s, and early 2000. After that, wala na talaga guys. So, ngayon, na biglang may sumulpot na isang, wow, talaga naman, kababayan pa natin. So, talagang, hindi ko na yung sarili ko. And since yung heart ko, yung passion ko nasa music, so hindi ko na nakontrol. And ito na tayo. Kaya hanggang saan ba yung tatahakin ng SB19 sa kanilang karera? Mahihigitan ba ang Backstreet Boys? Or matapatan ba? Or diba? May mga ganun tayong thinking. Pero para sa akin, sa flow ng tinatahak na karir ngayon ng SB19, napakaganda. So hindi malabo talaga guys. Talagang kaya subaybay lang tayo parate. And support. Yan, importante kasi kahit masipag ang SB19, kung walang supporter at walang nagsusuporta, especially sa kanila mismong bayan, mga kababayan, walang mararating. Sayang lahat ng effort nila. Kaya naniniwala pa rin ako na importante sa lahat, kahit gaano kagaling na artist, kahit gaano kakasipag na artist, kung hindi mo makuha yung heart ng mga manonood, yung mata, yung attention, lahat, walang mayayari sa career mo. Pero ngayon, ito nakikita ko sa SB19, may kakaiba silang magnet. Talagang yung charisma nila, wow.
individual sa kanilang grupo talaga may kanya-kanyang hatak sa publiko, sa masa. Hindi lang sa Pilipinas at sa ibang bansa din. So, yun ang nakikinita ko. And sa sipag nila na pinapakita and focus. Imagine, wala sa kanila nag-aamin na may mga girlfriend na sila or in a relationship. Wala. Kasi alam ko talaga na nakafocus talaga sila sa kanilang career. Kumbaga, agenda talaga nila, career. Kaya sorry na lang sa mga sobrang nag-aasa o nagbabaka sakali, wala, hindi kayo mapapansin ng SB19. Ang papansinin niya yung kanilang gustong tahakin. And kahit pa siguro mag-edad na si Josh ng 50 years old, hanggang pa nila nasusungkit yung gusto nila masungkit, I think hindi yan mag-entertain. So, yun lang. Natutuwa lang ako sa SB19 and ito na nga, andito na tayo, especially ako, na talagang nakuha nila yung attention ko, support ako. So yun. So yun lang guys. Mas ganda nitong video natin ngayon. I hope hindi man nila mahigitan ng Backstreet Boys. Ma-achieve nila yung tinatawag na estado ng pagiging icon. And hindi lang ako ang naniniwala, definitely lahat tayo mga supporter ng SB19, mga avid fans, naniniwala tayong kayang-kayang ma-reach ng SB19 yung mga na-achieve ng Backstreet Boys. So yun lang guys. Again, support SB19. And yung mga na-disappoint sa mga merchandise na hindi nakakuha, sorry na lang talaga guys, kasi ako din naman taga dito sa probinsya, pero wala tayong magagawa. Yan ang bagong rules ng SB19. Kung gusto mo makabili ka talaga, pupunta ka ng Manila para i-claim yung ginawa mong pre-order. And kung hindi ka marunong sa Manila, o wala kang kamag-anak sa Manila, or wala kang kaibigan sa Manila, and wala ka din pwede pagkatiwalaan, kasi pera yan wala ka pwedeng pagkatiwalaan sa ipapa-order mo o ipapa-pick up mo, ay magtiyaga na lang tayo guys. Tiyagaan na lang natin yung pwede natin pagtiyagaan. Mag-YouTube na lang tayo at mag-purchase na lang tayo ng music nila sa iTunes or Spotify. Yan lang ang sabi ko, ma-advise ko, kasi kaysa naman sakta natin yung emosyon natin, yung pakiramdam natin na mag-self-pity tayo na hindi tayo nakakuha ng merchandise, especially yung pinapangarap nating yung light stick ba ang tawag doon? O light stick. So yun talaga din ang gusto kong bilhin. So sorry na lang sa mga hindi nakakuha, and I hope ma-consider ng SB19 na mag-ship sila na nationwide para naman lahat maging masaya, hindi lang yung mga taga Manila at taga Davao at taga Bacolod. Bacolod pa? Oo, Bacolod. Kasi yan tatlo lang guys ang may chance na makabili ng mga merchandise na nilabas ng pagtatag. So yung mga kagaya ko, mga taga Bicol, mga taga Bisaya, or taga Baguio, o taga saan pa bang malalayong probinsya, o taga Mindanao, kasi malapit Davao, di ba? So yung mga taga Apare, yung mga taga Minyan, di ba? Walang chance. So i-pray na lang natin na magbago yung desisyon ng SB19, yung nationwide shipping na sa mga fans, para makapag-purchase din naman yung mga malalayong mga probinsya. Hindi lang yung mga taga Manila ang mag-i-enjoy at magiging masaya, kundi patas ang labanan, lahat dito sa Los Biminda, sa buong Pilipinas maging masaya. Amazing! Kasi hindi naman kasalanan ng mga taga, kunwari mga taga Bicol, hindi namin kasalanan na maging avid fans kami ng SB19. So syempre, yung emotion mo na, wow, bakit ganun? Hindi kayo makapag-purchase? Bakit taga Manila lang? So parang nasaan yung justice dito? Parang sila lang ba yung may karapatan maging masaya?
kami din naman na-excite. So, parang, sabi ko, Diyos ko, ang daming mga nangyayaring reaction ngayon, pero ayaw ko na pagtuunan niya ng pansin. Kung makakuha ng copy, di blessings and magpasalamat. Pero kung wala, ipagpasalamat na din. At least, na-try nating suportahan pa rin ang SB19. Kahit masama yung loob natin na hindi tayo naka-grab ng mga nilabas nilang merchandise dito sa pagtatag. So, yun lang at sana maging happy ang lahat. Kahit alam kong halos kalahati ng fans ng fandom ng SB19 hindi masaya. Kasi nga, kumbaga, malungkot sila talaga kasi hindi talaga sila, may purchase naman sila pero wala talagang choice. And yun, hanggang na lang, kumbaga, inggit pikit. Hashtag na lang natin sa mga hindi makakabili. Ganun talaga. So, yun lang. Dito ko natatapusin yung ating video at may gagawin pa akong unboxing again. I-consider nyo guys pala na i-watch naman yung mga unboxing video natin dito sa Musical World Music para naman at least malay ma-inspired kayo, diba? And yun lang, kasi part yun ng music, diba? Ang mga physical album, I hope makapagbigay ko ng inspirasyon and masaya kasi guys, lalo kung may mga nakikita kang mga parapernalya ng iyong sinusuportahang artist. Nakakatuwa, kagaya ng mga ganyan, di ba? Natutuwa ako nakikita yan parati everyday. So, at hindi yan makukurap. Hindi yan madidelete sa mga gadgets at talaga, andyan yan for life. Habang buhay ka, andyan yan sa tabi mo. So, yun lang guys. Thank you for watching. Ito ang inyong lingkod, Musical World Music. At andito tayo para suportahan ang ating iniidolo na SB19. So yan guys, God bless us. Enjoy sa concert ng SB19.